Hi, good morning guys! So, today is bibigyan ko kayo ng pasilip kung saan ba ako nakatira dito sa Guernsey. So, dito po ako sa my town and nandito ako sa isang building. Actually, itong building na to ay parang office talaga siya na ginawa lang bahay. So, nasa second floor ako pero tawag nila dito is yung first kasi ground floor yung kanilang first and then second is parang first nila. Ewan ko, basta magulo. Anyway, nandito ako sa next level and eto, pakita ko sa inyo yung bahay namin. So, ito yung pinto and then, ayan. Pagpasok mo, ay, hindi pala bukas ang ilaw. Yan. Ito yung landing. So, nandito yung mga sapatos. And may kasama po ako dito sa bahay. Accountant din po siya and lalaki po siya. So, ayan. Pagpasok nyo is ito. Binili ko, hindi ko pa nabubuksan. Puro hallway po siya. Ito po is kwarto nung kasama ko. So, huwag na po natin buksan kasi privacy po and medyo private po siyang tao. Tapos, next ay ito naman. Storage po ito. So, huwag na rin po natin buksan kasi puro mga basura po yan. Diyan po namin nilalagay yung mga basura namin. Ayan guys. So, pagpasok mo dito, ito naman makikita mo hallway. Yan. Kasi nga dati itong office, so parang medyo may pagka-office feel siya na ginawa lang siyang bahay. So, eto, ayan, pag naglakad ka, ito is banyo to. So, mamaya buksan natin yan. Ang gusto ko pakita sa inyo ay, ito banyo rin yan. So, mamaya papakita ko yan. Ay, ito naman, papunta to ng sala namin. And then, ito yung kwarto ko. So, ito yung kwarto ko, guys. Ayan, medyo maliit lang siya. And yan, may TV ako dito, may cabinet. Tapos, yan yung simple lang yung kama. And then, yung mga kung ano-ano ko sa mukha. Tapos, yan. Ang uso pala dito ay heater. Pansin nyo, wala ditong aircon kasi nga malamig na yung klima dito. Pero pag summer, medyo mainit. Kaya meron akong electric fan. Pero wala pong aircon dito. Kasi pwede mo buksan yung bintana. Then medyo malamig na, medyo breezy. So, yan po. Very simple lang yung kama ko dito. And dito lang ako lagi nakatambay kapag nasa bahay ako. Ayan, so nakita niyo na yung kwarto ko na very simple lang. Tapos ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung banyo namin. Yung banyo namin dito is very, ano lang, wala po masyadong kung ano-anong nakalagay. Normal na banyo lang po siya. Ayan po, yung banyo. Teka lang. So, ayan yung banyo namin. Ayan. So, meron lang siyang, yan, may sink, tapos may bathtub dito pero hindi ko pa po yan nagagamit. Tapos, ayan, lalagyan ng towel, yung shower, at saka toilet. So, ang kakaiba dito, wala po ditong bidet. Yes, kaya po may nakita nyo may tabo dyan. So, alam niyo naman po mga Pinoy, kailangan may tabo at may tubig pag nagpo-poops. Ayan. Ayan. So, guys, next naman ipapakita ko sa inyo ang aming sala at saka kitchen. So, yan. Ito po yung sala namin. Makikita nyo walang kalaman-laman. Yan. Tapos ito po yung kitchen namin. Yan. Okay. Ito ay ref. Ito po yung ref namin. Yan natin. Ayan. Kompleto naman po sa gamit. And actually medyo maganda po siya. Tsaka malawak. Tapos kita nyo may poste kasi nga dati po itong office. Mapapansin nyo wala pong kagamit-gamit dito kasi plan din po namin lumipat ng bahay in the next 2 months. So, halos lahat ng mga gamit namin, pinag-aalis na namin or dinispose na namin. Ito po yung kama. Dati ko po tong kama. And, ayan, pinamimigay ko na nga to actually. Kaya lang wala pong may gustong kumuha. Kung pwede lang tong dalhin sa Pilipinas at saka dalhin doon. Ibigay kung kanino man. Kaya lang wala eh. So, dito pala is kapag magdi-dispose ka ng mga ganyang mga malalaking bagay, kailangan mo pang magbayad. So yes, tama po kayo nung narinig. So kapag magdi-dispose po kayo ng mga malalaking bagay dito, katulad po nitong kama na to, kailangan nyo pong magbayad sa government. So kasi ini-impose nila dito or in-encourage nila dito yung reuse, reduce, and recycle. Kaya kita nyo, apakalinis and saka medyo minimalist yung mga tao dito. Ayan po, so kaya hindi ko po masyadong gustong i-vlog yung aking bahay na tinitirahan dito kasi wala po masyadong gamit. Pero malinis naman po siya, 'di ba? At saka maayos. Sa mga nagtatanong po kung magkano po ba yung renta ng bahay dito, wag nyo na pong alamin. Bigyan ko na lang po kayo ng clue. Medyo mahal po yung bayad ng renta dito. Kung i-convert po natin sa peso, mga more than 6 digits po ang binabayaran dito kasi medyo pricey po talaga dito sa country na to. And
Ang mahirap po dito is medyo may scarcity po ba ng bahay dito kaya mahirap po makahanap ng lilipatan. So yun, hopefully makahanap po kami ng lilipatan na mas mura kasi ito po medyo mahal. And maganda naman siya kung sa mahal. So ayun po, sana po may natutunan kayo and next vlog po ulit.